O, wala na pong ano ngayon. Wala na pong patumpik-tumpik, no? Sa isang speech po ni Angara, pati po reaction ni Martin, wala na rin talaga silang kunwarian. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Yung sinabi ni BP Sara noon na ang may control lang ng budget ng Pilipinas ay si Speaker. Ito po, bagong-bago yan, October. Wala na pong patumpik-tumpik, no? Sa isang speech po ni Angara, pati po reaction ni Martin, wala na rin talaga silang kunwarian. Kaya tama po si BP Sara sa lahat talaga. Na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako. Narinig niyo po? Ha? Yung DepEd Secretary, katabi pa ni Lam si Speaker Usually po, kanino nang hihingi ng dagdag na budget? Kanino nang hihingi ng budget? Sa Pangulo, di ba? Nangako na po, humingi po kami ng budget kay President Duterte at pinagbigyan po kami. Sinasabi nyo na hindi makatotohanan yung sinasabi ni BP Sara? Ayan, narinig nyo lahat. Narinig nyo ba? O mahina? Narinig nyo lahat yung sinabi ni Angara? Mahina yata. Narinig nyo ba o hindi? Ulitin ko lang. Mukhang wala sumasagot narinig nyo naman. Di ba? Yung sinabi ni BP Sara noon na ang may control lang ng budget ng Pilipinas ay si Speaker. Ito po, bagong-bago yan. October 5 Ano ba ngayon October? October 5 po yung Happy Teacher's Day. Nangako na raw o inaprobahan na raw ni gumanon lang si Martin. Aprobado na yung budget. Pagtaas ng budget ng DepEd. Gumanon lang si Martin. Ngayon po lumalabas ang tunay na totoo, di ba? Tunay na yung may control talaga ng budget ng Pilipinas, hindi po ang Pangulo, hindi po ang DBM, si Martin at saka si Saldico. Kasi kaya yung mga pagmamagaling, may mga naririnig akong vlogger, pinagmamalaki. Wala kayo, itong mga senador, nagsabi, dadagdagan ng budget ni BP Sara. Naniniwala kayo na kukontrahin nila si Martin? Si Martin po ang pinakamakapangyarihan pagdating sa pera. Punta po tayo rito sa iba pa. Sa iba pang mga balita na magre-react tayo. Ito po, alam nyo, isa sa mga sinasabi ni Bato, no? Ito, balita po, Philippine Star, self-confessed drug lord, Kerwin Espinosa, files his certificate of candidacy for mayor in Albuera, Leyte. Makati Court clears Kerwin in drug case. Alam po ninyo, no? Ngayon lang po panahon, yung mga drug lord napapalaya, yung mga may kinalaman sa drugs, laya lahat. Pwede pang tumakbo. Dati, is either nakakulong or tinutugis. Nakakulong or nagtatago. Ngayon po, lantaran na. Napalaya na sa kaso, tumatakbo pa. Ibang klase talaga no? Babangon muli. Putya, iba pala yung bumangon. Hindi pala no? Hindi pala yung babangon muli yung ekonomiya o yung Pilipinas. Iba pala yung babangon. Ito po nakakatuwa kay Bato, no? Lahat po ng mga in-interview o nagsalita tungkol sa eleksyon, mother statement, di ba?
Sa totoo lang po, panay mother statement na tutuloy ko yung mga ginawa ko nung ako ay senador. I will not reinvent myself. Babaguhin natin decorum. Si Bato lang po yung latest yung mga pinagsasabi. Ano sabi ni Bato? Ayun nga, kay Bato nga galing yan. Saan ka nakakita? Nagtatago noon. Ngayon, kumakandidato na. Ano pa po sabi ni Bato? Ito maganda sinabi ni Bato eh. Siya lang po yung tunay na nagdi-discuss ng mga problema eh. Yung mga nawawala po, missing person. Dumadami. Alam nyo bakit hindi nyo imbestigahan yan? Kayo sa Kongreso at sa Senado. Ano sabi ni Bato? Kung meron lang political will yung presidente, hindi naman niya sinabi presidente, yung pinuno ng Malacanang na nagngangalang Marcos. Mas tukoy mo. Kung may political will lang, kaya po eh. Kaya po matigil yan. May ideya po ba kayo kung bakit marami nawawala? Hindi ba maganda yan, Congress at Senate? Yan ang imbestigahan nyo. Bakit maraming tao ang nawawala ngayon? Nagkakataon lang ba yan? O merong panyanyari beyond dyan sa mga nawawala na yan? Ano yung pangyayari? Wala na, no? Wala. Ito talagang gobyerno na to. Wala talagang balak lumutas. Walang balak lutasin yung mga problema eh. Kusa na lang eh. Lilipas din yan. Dehin bokiki. Wag lang kumibo, lilipas din yan. Eh hindi lumilipas eh. Lilipas na lang yung galit. Nasagad na eh. Sana magkatotoo na meron yung anger vote. No? Yung galit nyo sa mga Marcos, wag ma-convert sa pagboto sa mga tao niya, sa mga bata niya. Wala rin po pakinggan yung mga sinasabi ng mga politiko, lalo na po yung mga re-electionists. Wala ka nang aasahan sa kanila kasi parang given na mananalo na kami. Kung wala po silang, tignan nyo po nag-file ng mga COC, may mikropono doon. Ano ang gagawin nila na bago? Kung wala naman po silang gagawin na pinangako, pangako nga wala eh. Ano pa, babaguhin nilang tuto pa rin. Kaya hindi po mababago Pilipinas hanggat yan pa rin ang mga binoboto nyo. At least si Bato, nire-recognize niya yung mga problema natin. Droga, balik na naman yung droga. Sabi ni Bato, hindi naman namin kinayaman yan. Reacting, speaking of Bato, no? Sabi niya, kinokontak daw siya ng ICC, ini-ignore niya. Ayun na po lahat ng balita. Kasi itong mga dyaryo natin, mahilig po sa ICC. Nakailang pahiyan na kayo? June, July. Walang ano. Di ibig sabihin si Bato hindi pa naimbestigahan. Ini-ignore niya eh. Kung may jurisdiction po, tignan niyo po pwede niyo bang i-ignore ang imbitasyon ng isang korte? Sinabi na kayo ng korte, pwede niyong i-ignore yon, pinatatawag kayo. Korte ang ICC. Pinipilit ng mga anti-Duterte na may jurisdiction ng ICC sa atin. Ito po, ang korte po sa Pilipinas, kahit regional trial court, pwede nyo bang isnab yung kanya subpoena? Pinadalang ka, pinapatin ka. Pwede nyong isnab? Hindi, di ba? Anong gagawin sa inyo pag inisnab nyo? Dinedman nyo. Wala akong pakialam dyan sa subpoena na yan. I-issuean kayo ng warrant of arrest. Ini-ignore nyo yung subpoena eh. Kasi may jurisdiction yung korte sa atin.
Kahit saan nga sa Pilipinas eh. Ibig sabihin kung Makati Regional Trial Court, sa Makati lang siya effective, hindi po. Eh kung nagtago ka sa Ilocos eh, Makati Regional Court yung yan po yung definition ng merong jurisdiction. Pinagpipilitan mo yung may jurisdiction. Iniis na, sinabi na nga ni Bato, no? Oh, iniimbitahan siya ng ICC, iniisnab niya. Anong magagawa ng ICC? Wala. Bakit? Wala silang jurisdiction. Thank you very much.